namin sa pamilya ko. Sa pamilya ko, dinideclare namin. 3 years or 4 years from now, 4 na taon mula ngayon, ibang klase na buhay namin. Meron kami magandang bahay. Tapos merong garden. Paglabas mo sa umaga, nandun. Tapos sa gitna, parang merong isang kubo-kubo. Ito ka mag-devotion. Tapos nakita mo, 4 yung sasakyan. Isa sa akin, sa KBC, sa KTV, sa Gasara. Alam mo? Tapos may mga alaga ng aso, may porte, may bigil, may chicho. Chicho? Chicho. Sabi ko, Lord, 4 years from now, nakikita ko iba ang gagawin mo sa buhay namin. Bakit to? Hanggang ngayon na, sa puso namin yung win souls and make disciples. Alam niyo kapatid, unahin niyo muna yun. Unahin niyo muna. Yung pangarap niyo makapag-abroad, sangklik lang niya yan. Sangklik lang ng Panginoon. Magugulat ka na lang. Mag-apply ka ngayon, bukas aalis ka na. Bakit? Meron kang disciple na iniwan eh. Kaya huwag kayong magtaka. Mga kapatid, makinig kayo mabuti sa akin. Huwag kayong magtaka. Kapag nangangarap kayo ng mag-abroad, ang tagal-tagal na, 5 taon, 4 na taon, bakit hindi ka? O kaya nakapag-abroad ka, pagdating mo, walang nangyari. Meron ba gano'n? Meron ba? Yung nag-abroad, ang tagal niya sa abroad, pagdating mo, walang nangyari. Bakit? Sabi ni Lord, you can do nothing without me. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang sabi ni Lord sa John chapter 15 verse 16, ako pumili sa inyo, hindi kayo pumili sa akin para kayo pumayo, magbunga at manatili ang inyong bunga. Sabi ng Panginoon, ginagawa mo yung win souls and make disciples. And then sabi ng Panginoon, kapag nagawa mo yung humayo ka, nagbunga ka, nanatili ang iyong bunga, sabi ni Lord, hingin mo ang anumang iyong mahibigan at ipagkakaloob ko sa iyo. Hello? Naintindihan niyo ba? Kaya yung bakit pa tayo mag-win souls and make disciples? Kasi utos ito. Pangalawa. Bakit ba tayo mag-win souls and make disciples? Ba't napunta na ako doon? Okay, ito muna siguro. Bakit pangalawa? Sabi rin the most important contribution that you can make to the kingdom of God is to provide an opportunity for a person to meet the Lord. Lagi kong binobot ito. Yan daw pinakamahalagang maibabahagi mo sa kaharian ng Diyos ay maglaan ka ng pagkakataon na ang isang tao ay makakilala sa Panginoon. Sabi nga ng pastor kahapon, kasi meeting namin foundation day kahapon ng ACNE. Meron kami almost 400 pastors. Sa Cabanatuan, naging guest namin si Vice Governor. Sabi ni Vice Governor kung isalita. Ako po'y nagpapasalamat kasi nag-sponsor ko siya ng 3 motor eh. Tapos may mga nag-sponsor na libreng cellphone. Si Pastor John Palyado, napunod siya, tapos siya ng cellphone. Tapos yung motor ay pinunod, 2 District 1 nakakuha. Noong una sabi, District 1. District 1. Tiga-Gimba nakakuha. Pangalawa, tiga Quezon. 3 motor yun. Sabi ni Vice Governor, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito, nakakasama niyo ako. At salamat sa distrikto na nung meeting nila, naimbitahan ako. Salamat sa District 3, nung meeting nila, naimbitahan nila ako. Pero hindi ako nakarating kasi may bagyo noon. Ako humihingi ng pasensya sa inyo, pero sa susunod na meeting niya nakalaan ako. Sa District 4, salamat. Tinatawag yung mga pangalan. Yung coordinator ng District 1, ay District 3, si Romel Rabadilla, Pastor Romel Rabadilla, salamat po, pwede ko po makita. Ito ba yun? Si Pastor Bong Vicente ng Distrito, pwede ko po makita. Okay, salamat po.
sino? Si Pastor Elmer de la Peña, nandiyan po ba? Sabi ko, sir, din ko. Pastor, sabi niya, pag kayo nagkaroon ng gawain doon sa inyo, imbitahan niyo ako, darating ako. Pangako ko sir. Nasuspati ka pa na? Darating ako. Nag-sponsor sila ng tatlong motor. Naka-t-shirt ako kapo kasi ng Will Soldiers and Make Disciples. Kaya ako sinusuot yun. Para yung mga kasama kong pastor, pa-challenge. Kasi maraming mga pastor, utang mahirap eh. Isipin nyo, sabi ko nga kahapon, nakulat ako, may kit kami 400, tapos puno ko lang kami 500. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi may blessing na ibibigay. Yung mga pastor, tatanggap ng blessing. Tatanggap ng blessing, ang daming pastor na dumating. Tapos nung mag-offering, 400, walang 500 kami. Nung mag-offering, tinanong ko, magkano offering natin? Kasi ang tansya ko, sabi ko, 500 na pastor. Pinakamababa, bigyan niya 100. Mga 400 yun, 40,000. Tinanong ko yung pastor binila na yung offering. Pastor, magkano offering natin? 11,000 pastor. Ha? 11,000? Pastor, puro 20. Puro 20 offering. Pinakamarami 20, ganun kakapalo. yung isang pastor, sabi ang pastor, baka may 20 ka yan. Bakit mag-offering ko? 20 ka lang pala, wala akong 20. Ako, 100 offering ko. 100 na rin offering ko. So, marami mga pastor, utak mahirap. Ngayon yung pastor, nakita niya, pastor, ganda niya, Will Souls and Make Disciples, ganda niya, pastor. Tapos alam mo, pastor, sabi niya, merong isang pastor nag-share mo sa amin, nagkaroon sa illustration, meron daw namatay na pastor at tinanong siya ni Lord. Sabi niya, ikaw, ano ginawa mo sa lupa? Ako po'y nagpatayo ng church. Ano ba? Ako po, sumama sa Ministerial Association. Ano ba? Wala na po. Wala na po ako nagawa. Ibig sabihin, hindi ka nagdala ng kaluluwa. Wala. Naalala ko minsan, may nanaginip, ano? Namatay ang Christian. Christian namatay. Nung namatay siya, siyempre, Christian, saan pupunta? Sa langit. Ngayon, nung mamatay, sabi ni Brad Pitt, kilala si Brad Pitt? Pedro. Kilala niyo? Sabi ni Brad Pitt, sabi niya, namatay ka na pala. Okay. Sige, sabi niya, ito, Chok. Ito, Chok. Sabi ni Brad Pitt. Ngayon, nakakit ka doon sa itaas. Habang umakit ka, isulat mo lahat ng mga pangalan ng mga tao nadala mo kay Lord. Hindi ka naman nung lalaki ito, isip siya. Unang akbang isip siya. Si Pedro. Okay. Pangalawang akbang, si Juan de la Cruz. Pangatlong akbang niya, si Tomas. Siya lang Benjamin. Pangapat na akbang niya, papataas. Nung nasa gitna na siya, humintong siya. Tanong niyo bakit? Bakit? Ang hina naman. Tanong niyo bakit? Bakit? Humintong siya. Kaya siya huminto kasi nakita niya sa baba, may nauna sa kanya, hawak yung chok. And then bumaba siya, sabi niya, mga bro, nauna pa kayo sa akin. Nang nadatnan ko na kayo. Ako, sinausap ko ni Brad Pitt, na isulat ko yung mga pangalan ng mga nashiran ko, nadala ko kayo. Sinulat ko naman, nagtataka ko, bakit kayo hindi umaakyat? May chok naman kayo. Naintindihan mo yung sinasabi ni Brad Pitt. Naintindihan namin. Ano sabi niya ni Brad? Isulat daw namin yung mga pangalan ng mga tao na nashiran namin. Nadala namin kayo. Ba't hindi kayo nagsisimula? Wala naman kami nashiran eh. Hayaan ko lang. Hello? Andun ka lang sa dana. Hindi ka makarating doon sa kaalangit-langit lang. Hello? Habang nasa danan ka, narating mo yung mga kapatid, nag-aawitan, nagpupuri, ano kaya ginagawa nila. Hindi ka makapating. Kasi wala kang sinusulat. Sabi mo dyan, the most important contribution that you can make to the kingdom of God is to provide an opportunity for a person to meet the Lord. Dapat yun ang nagawa natin. Amen o ba?